There will be a lot of questions. Siguro for 3 months, you will ask your child, why do you need it? How will you use it? What are you going to buy? Walang parents that they will give the money right away. Sigurado yan, ang daming interrogation. Ito ang masama. While you are talking, the parents, the child is not paying attention to your word. Why? Because he is so consumed, preoccupied by the needs. Because when he comes to you, he is driven by the needs. He is not driven to learn from your words. Sige na nga, nanay, bibigyan niyo pa o ano? Ganyan, di ba? Wala na. So, hindi naintindihan ang salita. Alam mo ba, madalas tayo, lalo na kung matagal na tayong Christians, we come to God driven by our needs and we don't pay too much attention to His Word. Kaya alam mo, hindi lasting. Madalas, we don't go far, we don't realize how God is, we are not maturing. Why? Because only the Word would make us mature. Hindi yung natugon yung pangangailangan natin. Tingnan mo yung mga taong may sakit. They were healed. They experienced miracles. You know what happened? Maraming sa kanila ngayon backsliders. Why? They are not interested in the Word. They are interested not in the Lord, but in the loaves. Tami katabi mo, parang ganun ka. Di ba? Tingnan mo, paglapit mo sa Diyos, sigurado yan, may needs. Masama ba yun? No. But I'll tell you, every need, there must be a corresponding message from the Lord. Sa totoo lang, anin mo ang needs. Kung walang message, hindi ka rin tatagal. Di ba? Tingnan mo yung mga taong pumasa sa board. Nung makapasa, nagkatrabaho, nawala na. Tingnan mo yung mga estudyante na gumraduate, pagkatapos, wala na. Why? Because they are consumed by the needs. Masama ba yung needs? Hindi. That's God's business to meet our needs, but don't put period. Now, let us be mature. Gusto kong ipakita sa inyo yung mga ilang tao na parang nagkamali ang Lord. Parang lang. Tingnan natin sa Matthew 11, 20, 30. Okay? Yan, nakalagay rito. Then Jesus began to denounce the towns in which most of His miracles had been performed because they did not repent. I would like to introduce to you a man, her name is Cora. Cora, meron bang Cora dito? Ito sabi rito, woe to you, Cora. Woe to you, Betty. Di ba? For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Ibig sabihin, may milagro, pero walang nangyari sa milagro. Why? Because they are so consumed in meeting their present needs. Mag-iingat po kayo dyan. Bagamat ang Lord ay talaga namang sinasagot yung ating pangangailangan, pero hindi natatapos doon. Sino pa? But I'll tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment. At si Capi, and you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? Sabi rito, for if the miracles, how many miracles? Ang dami. Right in their very own eyes, the miracles were performed in you, had been performed in Sodom, it would have remained to this day. Maraming milagro, mali ang recipients. Sana hindi tayo katulad doon. Meron akong sa church namin noon, talaga namang na may cancer, tapos nung gumaling, nawala na. Nawala na. Anong milagro? Walang miracle. Di ba? So, it will be more bearable for Sodom on the day of judgment. I don't know if you are analyzing one incident in the Bible. Sabi nung isang ketongin, lalapros, Lord, if you are willing, you can make me clean. Sabi ng Lord, Jesus became indignant. Mark 1:41, became indignant. Lord, what's wrong? Mali ba ang approach niya? Sana ganito, Lord, if you are willing, you can make me clean. Hindi naman eh. The Bible is silent eh. Di ba? Pero, magiging linubro ka na lang. Titingnan mo, bibigyan mo ng buhay. Di ba? So, tapos doon, and then, the Lord healed
the leprous. And then, sabi ng Lord, go to the priest, but don't tell anyone about the miracle. The Lord is telling that man, you need not evangelize. Answer prayer. Di ba? Biro mo yun, huwag kang mag-evangelize. Huwag mong ikikwento ang ginawa ko sa iyo. Pabor. Di ba? I forbid you to make me known. Sabi ko, Lord, bakit ganon? At ang mga susunod na verses, nakita ko, pinamalita niya. And then suddenly, a crowd gathered. No? Umalis si Lord, nagpunta sa isang solitary place. Why? Alam niya, ang mga tao, needs lang eh. Alam niya, walang mangyayari eh. Kaya you must discern. Alam niya, walang mangyayari. Kaya huwag na huwag niyong pamamalita, sabi doon sa may sakit. 2 times the Lord did that. Why? Kasi ang Lord mas interesado doon sa pangmatagalan. For you to experience lasting. Sa totoo nga, ang prayer natin hanggang ngayon, isara natin ang backdoor. Dahil marami pa rin gumagraduate sa atin, sa PEPSOL, na madalas ay nawawala. Why? Because of the needs, maybe. If there is one verse na gusto kong ipakita sa inyo, papakita ko sa inyo talatang ito na sikat na sikat. Sabi rito, so Matthew 11:28, 30. Look at your Bibles. Okay. Pindutin mo nga, sir. Yan, Matthew 11. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Alam nyo, if there is one verse that is very, very dangerous, if you will not be aware, is Matthew 11:28. That's the first instruction. Tingnan natin, possessed by the process. Meron ako nabasa sa isang airport. Sabi niya, wars end, but battles don't. Galing, ano? Wars end, but battles don't. You know why battles don't they don't end? Because we are inside the process. And you know how to spell the process? L-I-F-E. And that's life. Now, I would like to suggest to you 2 places wherein you can go where there is no free of struggles. Mandaluyong Mental Hospital and North Cemetery. You want to go there? At least there are no battles there. Alam mo, pinakamaraming battles kung saan? Sa bahay. At madalas, we lose the battles. But in the end, we win the war. Amen? If you want to win the war, lose the battles. Okay? If you want to lose the war, win the battles. Yan ang mga style ng mga general. Magpatalo tayo. Amen? Mga husbands, are you ready to win the war? Ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw nyo magpatalo. Now, how to be processed by the process? Number 1, Jesus' steps. Number 1 is what? Nakalagay dyan, ano? Yan. Come to me. That's the first commandment. That the first step, come to me. Who will come to the Lord? Only who are weary and burdened. You come to church, but not to God. Especially if everything is okay, you will come to church. Magsisimba ka, pero madalang kang magsamba. Why? Only people who are weary and burdened will come to Him. The Bible does not say, pray to me when you are weary and burdened. Reserve me. Study. No, come. You yourself. No proxy. Come to me and I will give you rest. Alam nyo, mga tao, nung makakuha ng rest, they rest forevermore. Ang daming bilanggo dahil sa talatang ito. They encountered the Lord of mercy. Not realizing that this is the only initial step. I will give you rest. Ang mga evangelists ginagamit ito, come to me and I will give you rest. That's good. Talaga naman Because we are restless. Di ba?
If you rely only on the first rest, you will rest in peace. Wala akong nakitang taong napakinabangan ng Lord na adik lang sa rest. Pagpunta nyo rito, you have a need. I want to have a rest, Lord. I want to have comfort. I want to feel high, Lord. I want to be surrounded by people who are blessed, who are encouraging. Di ba? I want to have rest. But I'll tell you, rest is only the start. Pagka diyan ka lang umasa, mahihirapan ka. Amen? But we need rest. I got my first rest May 29, 1983. And then when I get married, I got another rest. How about you? Pantibility. Okay. How about you? You don't get rest? Okay. Those who are single will never find rest. Amen. Kaya you better what? Yeah. Come to me. Not to your boyfriend. Not to your cell leader. Not to the mayor. Come to me. Me, him, and I will give you rest. What's the second step? The second step is take my yoke. Everybody say yoke. Yak is your yoke. Diba? Ayoko ng iyong yoke. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Panginoon, nagre-rest na ako tapos kukuhanin ko yung yoke mo. Papasanin ko ba yan? Pasanin mo ang aking pamatok. Pasanin mo ang aking singkaw. Take my yoke. Sabi ng Lord, no. Yung yoke na dala-dala ninyo galing sa Pariseo. Napakabigat ng religious yoke ninyo, hindi nyo magawa. Because according to history, ang mga Pharisees, they added 600 laws more or less in the law of Sabbath. Kaya ang mga followers nila talaga namang heavily burdened because of the tradition, because of the mindset, because of the principles in life. Sabi ni Lord, sa akin na lang, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi ng Panginoon, ano ba yung yoke? Tingnan natin kung ano yung yoke. Ito. This is the definition of yoke. A yoke is a wooden beam. Tingnan niyo, ayan. Normally used between a pair of oxen or other animals to enable them to pull together on a load when working in pairs, as oxen usually do. Para mas maganda, ito. Ito ang picture ng yoke. Ayan. Yan. Yung itim, yung brown mukhang bading. Okay. Kasi tinan mo yung kanyang sungay, medyo merong ano. Ito, maikli ang sungay, di ba? Ito, tinan mo, maarte, di ba? Basta maarte, medyo ano yan, di ba? Ayan. Ngayon, according to tradition, yung dalawang pinagpa-partner sa yoke, one is a veteran and one is a novice. One is a neophyte, one is a veteran. Why? Because somebody must dominate. The more mature must dominate. That's why the wife must be that oxen. Di ba? So, sino kaya ang dominate? Huwag kang pa-partner sa tao na pareho kayong hindi mo maalam kung saan ka pupunta. So, ibig sabihin ng yoke, it is partnership. Who is your partner in life? If you're a businessman, sinong prinsipyo ang ginagamit mo? Are you yoked with Christ? To whom are you walked with? What happens to our yoke? Tinabi ba natin ang ating yoke at pinasa natin ang kanyang yoke? Alam mo ba, the easiest way to life is to follow Jesus. Why? Because His yoke is easy. And the burden is light. Pero, hindi nga natin madalas na pag-aaralan to eh. Itong yoke na to, kaya kayo pinagsama for synergism. Ano yun? Halimbawa, dalawa kayo. Separately, you can pull a load of 2 kilos. Kailan dalawa? Pero pag nagsama kayo, it will be double. Why? Kasi merong synergistic eh. So, partner eh. Ngayon, si Jesus,
Pinartneran tayo so that we can pull a bigger, a heavier load. Kasi unang-una, tatanggalin niya sa iyo yung load eh. Papasanin ng Lord eh. Take my yoke eh. Siya ang magdadrive, mas malaki ang papel niya. Kaya lang ang gusto ninyo, ang kayok ninyo, yung boyfriend nyo na hindi Christian eh. Can you imagine, makukuba kayo roon? Sabi mo sa katabi mo, pinatatamaan ka na naman ni Pastor Pops. Sabihin mo, i-break mo na yan. Ang sama ng yoke niyan, yak yan. Saan ka dadalhin yan? Hello? Saan ka dadalhin yan? Remember, ang daming promises ng Lord. Kino-convince tayo ngayon, now that you have a rest, what are you going to do with the rest? Are you going to maximize that? Anong pakinabang mo sa rest na yan? Isang linggo lang yan eh. 2 weeks lang yan eh. 1 month lang yan. Encounter is a rest. Pero after a month, wala na eh. Come on, use our common sense. Remember, there is such a thing as pangkiliti sa una. Kailangan natin ng rest. Why? Kasi how can we take the yoke of Christ if the Lord will not give us the rest? Can you imagine this? Oh? Yung dalawang yan, pag humila yan, iba. Siya nga pala, sa buhay na to, there are some things in life that can be pushed but cannot be pulled. Okay ba yan? Push and pull. Pag nanganganak, push. Push. 20 cm na, push. Laki naman nun, di ba? Okay, o cesarean pa rin yan. Push, push, pull, pull. Do you know, maraming discipleship is not a business of pushing. Mas madalas pulling. Kukuhanin mo, akitin mo, take my yoke, be my partner, come. Kaya alam, maraming tao, hirap na hirap lumakad kasi tingnan mo ang yoke niya, ang partner niya, yung mindset niya, mundo pa rin. Kamukha nito, I talked to one businessman nung isang araw. Grabe, ang bigat na dinaranas niya, napasubo siya. Hindi niya sukat akalain na ganun pala. That's the practice. That's the yoke of this world. Kaya we better evaluate, ano ba talaga ang yoke ko, Lord? Ikaw ba talaga ang partner ko? To whom are you yoked with? Di ba? Niisip ko to. Bakit matindi to? The yoke is easy. Ano bang mga yoke ng Lord na easy? Pinakamadali talaga sa buhay na to, sundin mo si Kristo. Why? Unang-una, ito when you are yoked with this world, while you do your things, you feel high. But the real score is when you're alone. Hindi ka makatulog. Nagigilty ka. Dapat, ba't binigay ko ang sarili ko sa Kanya? Hindi naman siya Christian. Pero habang ginagawa mo yon, saka na lang nating tawaging kasalanan pagkatapos. Pero ngayon, don't correct me. I don't want to be corrected. Ang sarap ng yoke ng mundo. Magkokopya ka, magkokodigo ka, habang ginagawa mo yun, ang taas ng grade mo. Grabe, ang taas. Yun ang yoke ng mundo. Pero pag nag-iisa ka na lang, wala na yung sinasabi ng Lord, the peace that pass all understanding. Kaya alam mo, yung mga mandaraya sa mundong ito, sa totoo lang, huwag kayong mainggit doon. Iyon sa mga una, habang nasa party yun, habang nasa gathering yun, talaga namang ang reputasyon ang titindi. Maiinggit ka talaga. Pero pag nag-iisa lang yun, yun yung mga politicians natin. Tingnan natin, tingnan mo yung mga buka nila, mga hagar na hagar. Tingnan mo kung ano nangyari. Tingnan mo ang mga tao na alam mo na merong ibang ginagawang hindi maayos. Kahit sa church, mapapansin mo yan. Walang kagana-ganang umaten dyan. Lahat ng pintas ng G12, huhukayin yan. Ang mga lumalago ay ayabang niyan. Lahat yan, ganyan-ganyan. Bigay-bigay sa church. Saan ba napupunta yan? Ganyan ang mga utak niyan. Why? Kasi dinadala na siya sa hindi maganda. Mabigat na yung kanyang pinupuntahan. But thank God, Jesus is always here. Jesus, alam mo maganda kay Lord, sinabi niya, when you're down, anong solusyon? He is with me always. When you're alone, anong solusyon? He is with me always. The word always is very powerful. Always, always, always. Even to the end of the age. Mga kapatid, choose your yoke. Mag-evaluate tayo ng yoke natin. Baka meron pa tayong yoke na prinsipyo na pang mga amiga natin, pang mga peers natin,
pag gumigimik tayo, meron pa rin ano. O isa nga pala, mga kapatid sorry hindi ito sa inyo Nung isang gabi, nandun ako sa Starbucks, sa West Avenue. Bakit ganon? Bakit ang tao, pag nasa Starbucks, umaarte? Hindi ko maintindihan, di ba? Pero pag nasa bukid yan, pag nasa bahay, hindi ganun. Waiter, would you please give me barako? Umaarte yung dila na iiba. Bakit ganon? Anong power meron ng Starbucks? Bakit kayo nagkakaroon ng dual personality? Pati mga upo nyo, ibang klase. Nakaganon. Bading. pati yung pag-inom mo ng coffee, iba. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na naman ang pinag-uusapan. Grabe talaga. Alam mo sa amin, sa Caloocan, meron kang alam na ganon. Kahit lalaki, maniwala ka. Depende yan sa atmosphere. In Starbucks, you are not buying coffee. You are buying image. Kahit mahal. Tinan mo sa Viking. Kinuha na doon sa SM North. Kinuha na naman yung another place. Why? Kasi kahit 1,000 plus, they are there. They are not buying the food. They are buying the atmosphere, the image. Pagpunta mo sa tabing dagat, ba't nagiging emotional ka? Kukuha ka ng bulaklak. She loves me not. Lahat ng lugar na pinupuntahan natin, may kakambal na atmosphere. Bakit sa church, ang ganda ng atmosphere, hindi tayo nagiging mukhang banal? Ikaw na naman ang kinakausap ni Pastor Pops. Yung nasa itaas, kinakausap ni Pastor Pops. Amen ba kayo dyan? Naku, wala na. Mukhang natisod na. Okay. So sabi ko, ba't umaarte kayo pag nandun kayo? What seems to be the secret? Di ba? Pumunta ka sa 5-star hotel, maiiba na naman ang kilos mo. Pupunta ka sa cell group, wala kang kagana-gana. Para kang uma-attend sa punerarya. Because of the atmosphere, the image. Do you know, it is very expensive to create an image. Siya nga pala, God is not responsible for the atmosphere of the church. We are responsible. We have to create atmosphere. We have to create an image. If the leader has no think small, the congregation will think small. Ang mahirap dito, even the atmosphere, ganun lahat. Di ba? Pero alam mo, kailangan siguro para makakuha tayo ng mga ibang klase ng tao, i-apply natin the Starbucks, the gospel according to Starbucks. Kumikita ba yan? Grabe, isang tao 7 oras sa isang mesa. Kumikita ba yun? Pero marami pa rin Even in America, ang dami talaga. Alam mo kung sino marami? Mga youth, mga babae. Doon ang puntahan. Kahit na hating gabi na, punta ka minsan, tinan mo kung di ka maapektuhan. Punta ka doon, mahihining ka rito. Pagdating mo ron, aarte ka. Dito, nakanganya, praise the Lord. Pero pagdating mo ron, ibang klase. Labas mo nga aking iPad dyan. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yan. Ako kung nasaan, ako na yon. What is the atmosphere inside your office, inside your school? Ano? Anong atmosphere inside the school? Anong atmosphere nakita mo? You are holy. Ay, naku, dumi kayo. Umalis kayo dyan. Even yung hangin ninyo, ayokong madampian ako ng hangin nyo. You are so dirty. Get out of me. Ganun ba? Alam mo, pinakamagandang atmosphere, loving atmosphere. Kahit siya ka pumunta, the Lord needs the people needs the people, and I have the message. Ayusan lang ng image yan, mga kapatid. Huwag yung patulan ang takbo ng mundong ito. That's not the yoke. Bagamat sabi ni Paul, I have become all things to all men, that I might save them. Yun ang yoke na maganda.
Okay, ano nga yung una? Come to me. And then, take my yoke. Siya nga pala, you cannot take the yoke unless you unless you have rest. No? Now, after having the rest, now it's the time for you to take the yoke. Then number 3 is, learn from me. Learn from me. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Mga kapatid, nakakita na ba kayo ng ad, work, promotion, wanted, meek, and humble in heart? Nag-apply kayo sa Makati, dalhin nyo ang inyong resume, and the only quality that you have written, I am meek and humble in heart. Sino kayang sirang kumpanya ang mag-hire sa'yo? Ito ang kailangan natin. Itong ganitong klase, the meek and the humble in heart. Sasabihin sa iyo, if you are meek and humble in heart, you need not apply. What we need are the dynamic, the achievers, the big thinkers. What we need are people who can communicate and who can connect. Alam mo, nung pinag-aralan ko itong text na to, the Bible does not say, learn from me, for I am dynamic, I am powerful, I am stronger, nobody can compare with me, I live in high places, I own everything. Grabe si Lord. How can I learn from you? How can I be attracted to you? Iyan ang sinabi mo. Kung kukuha ka ng cell leader, anong qualities ang pipiliin mo? Natural yung takbo ng utak natin. Kailangan magaling siya. Kailangan mapera siya. Kailangan masipag siya. Kailangan maperoli siya. 4 na beses, mapera, mapera, mapera. Ganon ang pamantayan natin. Now, let us check our yoke. Now, ang sabi ng Lord, learn from me. Learn from me. Lord, are you humble? Jesus should have come as a king, but He chose to come as a baby. The owner of everything had no home. The powerful became vulnerable. The man who holds all things together voluntarily become dependent on the milk of a human breast. Grabe ang meekness niya. Hindi ba ako nahihiya nun? Kaya huwag sasabihin ng Panginoon ay hindi attractive. Yan nga ang dahilan kaya maraming nagpapakamatay sa Lord kasi bihira ka makakita ng ganyang master. Learn from me. For I am meek. Ano ba yung meek? The meek are not weak. Yung meek na tao, yan ang mga shielded, yan ang mga yielded. Ano yun? Yung suko talaga. They shatter their self-will and they strip their self-reliance. Pag nakakita ko, alam nyo ba, sa totoo lang, gusto ko i-share sa inyo, kung meron lang tayong sapat na pangunawa at paniniwala sa Bible, alam nyo ba, lahat ng panggagalingan ng mga pagpapala, ipinagkaloob ng Lord unang-una sa qualities na to. Sabi ng isang kasama ko sa cell group, pag ako'y nagte-train, hindi ako kumukuha nung alam kong medyo magaling magbenta, pero maraming tanong. Ang kinukuha ko yung hindi magaling, pero grabe, napakamasunurin. At habang dinidevelop ko yun, yung masunurin, gumagaling. Kasi mahirap talaga gumaling ang taong walang talagang katras-tras sa iyo. Sa church namin, meron akong mga 3 tao na pagka inutusan ko, I know, susundin ako. Hindi na ako magkapaliwanag. Hindi yung kukuha pa ako ng tiyempo, baka naman available kayo, umatin kayo sa ganyan. Hindi. Siya pag sinabi kong gano'n. Why? Because they trust me. Tanungin ko yung mga kapatid.
Kapag kayo ay inuutusan, saan kayo nakafocus? Sa inyong kakayahan o sa kakayahan na nag-utos? You focus on your ability, on your resources, or you focus on the one who commands? When God commands you, saan tayo nakafocus? Sa ating sariling kakayahan. Like Moses, you will deliver these people. Ano sabi ni Moses? Who am I? Jeremiah, you are appointed to be the prophet of Israel. Lord, I am only a child. Si Gideon, you will defeat the Amalekites. Sabi ni Jeremiah, sabi ni Gideon, I am the least in the family of Manasseh. Madalas pag inutusan tayo ng Lord, nakafocus tayo sa sarili nating kakayahan. Kaya hindi talaga tayo nakakasunod. Bakit hindi tayo mag-focus? Lord, ang galing ng nag-utos sa akin. Ano ba ang galing na nag-utos? All authority in heaven, on earth, has been given to us? No, not to us, to Him. And yet, pag inutusan, maghawak ka ng cell, hindi ko kaya, hindi ako, nakapokus ka sa kakayahan mo. Remember, ang tanging kakayahan na hinihingi ng Lord sa iyo, yung pagsunod at tiwala. Pag nawalan ka na ng tiwala, you will never have any projects from the Lord. Learn from the Lord. Alam mo ako, lagi ko sinasabi, iba pag nag-aral ka sa Lord. Do you believe in the power? Do you believe in the power of declaration? May mga church na, I declare I'll be millionaire. I declare I am healed. I declare. Usually when we are outside, when we are having our daily activities, we don't develop the habit of declaring. Hindi ko buhay yung mag-declare eh. Do you know? Listen to me. Do you know that every one of us is very fond of declaring? I cannot do that. That's your declaration. I am not good at that. You are declaring. I will not be changed. You are declaring. Hindi lalago ang cell group ko. You are declaring. Mamamatay na ako sa hirap, talagang ito lang ang buhay ko. You are declaring. And the trouble is, when you declare negative things, you don't feel any trouble. But when you declare positive things, you will feel troubled. Baka kaya hindi mangyari. Ba't hindi mo sabihin yung, nag-declare ako, hindi na ako lalago? Naku, baka kaya hindi mangyari yun sa totoo nga, nangyayari. Mga kapatid, grabe, learn from the Lord. Ito dito nang gagaling lahat ng pagbukas ng langit. Tayo pa naman Pilipino. Tinuruan tayong lagi nating understatement tayo. Hindi tayo ganito, hindi tayo ganun, tayo ganun. It happens. Talagang ala na, talagang hindi na ako talaga tatanda, mukhang bata ako. Nangyayari. Hello? Talagang mabubuksan sa akin ng maraming pintuan here and abroad. Nangyayari. There is power in your declaration. You may not be aware of that. Ang mahirap dito, sa negative, napakagaling natin. Talaga itong kataping ito, talaga mabaho talaga kiligilin ito. Habang buhay na ganito ito, it happens. Talaga yung mga cell group ko, talagang yan, hindi magdidiboso niyan. It happens. Talaga hindi na tayo makakabili ng bagong lugar. It happens. Kasi ang sukatan ninyo, yung resources nyo, hindi yung nag-uutos sa inyo. Amen? Kaya magbuhat ngayon, wag na tayo makita na, talagang hindi mo kaya. Ano ba ine-expect mo? Isa ka lang hamak na human being. Di ba? Ano ngayon ang kaya? Ba't nakapokus ka sa sarili mo? At remember, ang tingin ko, bago yutos ng Lord sa iyo, dumaan ka na sa maraming process because He knows you will make it. Si Mary, alam nyo ba, yun ba ang unang usapan? Mary, you will be the mother of Jesus. Sa tingin ninyo, walang preparasyon yun. Alam ng Lord, hindi tatanggi si Maria. Wala siyang what if. Alam niya. Sabi niya, sino pa naman ako? Kita mo, doon na naman ang pasok. Pero, let your word be done. Mga kapatid, pagka ikaw
matagal ka nang inihanda ng Lord na maging cell leader. Eh ano ngayon kung isa hawak mo? Ang tingin mo kasi sa isa lang. Dapat 12 ang tingin mo dyan. Ilan ang cell member mo? 12. Nasaan? Di mo ba nakikita, Pastor? Labo ng mata mo eh. Pinakuha ko kay Sister Joy, lahat. Tinang ko lang kung network ng babae, network ng lalaki. Meron na kaming mga lampas sa gano'n, meron ng 1728, pero hindi pa rin makabuo ng 144. Pero meron ng mga nandun sa 1728. Why? Kasi may cell leaders na merong maraming cell leaders at marami na nanganganak na. Sabi ko, ilan ba ang babae? Yung 144, gawin niyo yun, ang ganda. Ilan na? Sabi sa akin ni Joy, 119. Grabe, punti pa pala. Daig kayo ng mga lalaki. Sabi ko, yung men's, ilan? 70. Wala pa ako nakitang mas marami ang lalaki kaysa babae. You know why? Because the men, it is not their nature to nurture. Ang babae, ang nature nila to nurture. At tayong mga lalaki, we have the tendency to be autopilot. O, alam mo na yan ha. O, mag-preach ka na. O, siguro ha, nakita mo na ako ha. O, sige, banat. Kaya, pero ang babae, talagang iisa. O, mali yung spelling. O, lagay mo ng good morning, ha? O, lagay mo, kinakabahan ako. Lagay mo lahat dyan. O, yung bihis mo, ha? Kita mo, pagka yung mga notebook niyan, ayos na ayos. Meron pang mga dekorasyon, meron pang mga kulay ganyan. Eh tayo nga, sa supot lang ng sa pandesal. O, ito na, ito ko. Points to pander, ala na. But I'll tell you, walang disciples ang Lord na kinuha na babae. Ha, huwag kayo magyayabang. Ang kinukuha ng Lord to do the major, mga men. Alam mo kung tumagal-tagal pa, naging 6 na taon ang discipleship ni Lord sa men, malamang bumigay siya. Malamang bumigay siya. Why? Ang hirap talaga alagaan ng lalaki. Pero, pinagkakatiwalaan tayo ng Lord. Sa atin binibigay yung masiselan. Si Paul, si David, lahat yan, dumaan sa process. Learn from the Lord. Ang dami niyong matututuhan. Alam mo, kung mamaster mo yung meekness saka humility in heart, aasenso ka sa buhay mo. Kaya lang, malayo sa diksyonaryo natin yan. Ang tingin natin, kailangan magaling ako. Alam mo, tignan mo sa Proverbs, sabi niya, the humility, 3 bigay, riches, honor, and life. Sabi niya, before honor comes humility. Tingnan mo, hindi sabing, before honor comes aggressiveness. Ano? Baguhin natin ang pananaw. Anyway, nandito rin lang tayo. Let us learn from the Master. It works. Ang meek ba yung nakaganon, yung hindi kumikibo na siya sa sulok? Hindi meek yun. It's not meekness. It's timidity. Hindi yun ang sinasabi ng Lord. Si David, Psalm 32, Psalm 51, tingnan mo ang kanyang meekness. Si Moses was the meekest man on earth and yet, kita mo naman ang leadership niya. Eh ano siya? Pinakamahalaga sa kanya, yung kalooban ng Lord. No other agenda. No other issues. Sukong-suko, yielded. Alam mo ako, may kinausap akong pastor, talaga ka, alam mo, natatawa ako sa iyo. Grabe, hindi na lumalago ang charge mo, maligayang-maligaya ka pa. Ang lakas mong tumawa, hindi naman lumalago ang charge mo. Alam mo, may mga members ng church na walang cell group, maligaya pa rin. Hindi lumalago, no? Hayaan mo silang matitigas ang ulo niya, hayaan mo sila. Let the dead bury the dead. Mga patay na sila sa Panginoon, humanda sila. Ganun, alam mo, sa totoo, sabi ko nga sa kanya, alam mo, kaibigan ko, isa lang ang kulang mo eh. Ngayon, gusto kong dito magwakas. Ang sukatan ng araw, yung, is he a committed Christian? Is he knowledgeable? Is he full of experience? No. Ang tanungan ngayon is he a broken Christian? Is he a broken Christian? Kasi there are many committed Christians, but they are not broken.
unless you are broken, the Lord cannot use you, cannot entrust to you. Why? Kasi ang requirement, meekness, pinakita ng Lord. Learn from me, for I am meek. Yun ang unahin ninyo. Yielded. Wala nang ibang inisip kung hindi mag-expand ang kapangyarihan ng Lord. Ano ngayon kung may karir ka? Paningit lang si Lord. Hanggang diyan ka na lang, mga kapatid. Let us learn from the Lord. Marami tayong natutuhan sa labas. At minsan marami ako natutuhan sa labas, talagang nag-unlearn ako. First time na ako ay nagpunta sa Amerika na nagkaroon ako ng katakot-takot na mga karanasan na halos ako'y sumubsob sa lupa dahil naubusan ako ng messages sa dami ng mga mentoring. Lord, tinitingnan ko yung USB ko, puro mga outlines, walang punchlines. Hirap na hirap ako, paano mo di-deliver to? 8 taon na, naubos. Alam mo ba, one Saturday, nagbabiyahe kami, 1 oras ang biyahe, I'm about to teach. Alam mo kung ano binigay ng Lord sa akin habang nasa sasakyan kami? Itong dinidiscuss ko ngayon sa inyo. Ito ay ginawa lang sa sasakyan. Dahil kay emergency. Lord, pag hindi mo ko tinulungan, sa iyo ko umaasa. Patay ako. Ubus na. Yeah? Akalain mo, naging series pa. Akalain mo, pati kayo, ay hindi nabe-bless. Kung nabe-bless kayo, pumapalak pa kayo. Hindi naman kayo pumapalak pa. Oh! Kalain mo yun. Kalain mo yun, nabe-bless pala kayo. Akala ko hindi. Yeah. Nung ako'y naglalakad sa isang community park, nag-iisa ako. Naglalakad ako. Nilid ako ng Lord. Humarap ako sa pader. At umihi ako. Gawain mo yun, ha? Oy, Amerika yung patay ako doon, $2,000 yun. Okay. So, eto na. Sabi ko, eto listen to this, Humarap ako. Sabi ko, Lord, gusto ko mag-usap tayo ng lalaki sa lalaki, puso sa puso. Hindi APJ, Panginoon, grabe ang ginagawa ko rito. Pagkatapos, hindi naman ako masiyahan sa nangyayari sa Pilipinas. Gusto ko nang tigilan to, Lord. Lord, I am only a human being. I am craving for results. Lord, patawarin mo ako, pero pag hindi, binigyan ko siya ng ultimatum. The trouble with us, we ask the Lord, but we don't question the Lord. Sabi ng Lord, Isaiah 1:18, let us reason together. Ba't ganito buhay ko? Naging Christian pa ako, nag-encounter ako, tapos ganito rin, walang tagumpay. Sabi, grabe, makasalita ako sa Lord. Kami lang dalawa. Pero hindi ko siya minura. Muntik na. Pero napigil ko sa sarili ko. Lord, gusto ko lang gayahin si David. Sumisigaw siya, how long, Lord? Diba? Learn from the Lord. Learn from the Master. Sabi ko, pero pag hindi ka pagmalaw, Lord, I'll tell you, sabi ko, maglalaylo na ako. Ayoko na. Dapan-dapa na ako, Lord. And then sabi ng Lord, yan lang hinihintay kong gawin mo. Nagkaroon ng breakthrough. Pagdating ko sa church, nagkaroon kami ng 103 visitors first time. Walang gimmick, walang okasyon. Pagbuhat noon, hindi na bumaba, 20, 30, linggo-linggo. At ang nag-iimbita, hindi individual, cell group. Sabi ko, Lord, yung pala hinihintay mo, ano yun? Yung kausapin ka ng lalaki sa lalaki. Let us learn from the Lord. Kung kayo hindi nasisiyahan sa buhay, siguro, tinatanong ko yung aking mga SOL students. Anong dahilan? Bakit hindi ka makaka-12? Alam mo, ang sagot, nasyak ako, pero honest, maganda. Nabusan ng isip ko, ano yun? Hindi ko priority yan. Grabe, nag-encounter. Talaga nag-encounter. Hindi ko priority yan. Nag-aaral pa ako. Marami pa akong pangarap. Hindi ko priority yan. Grabe, walang meekness, walang humility. Why? They are not yet caught. Kaya huwag na yung gagawin kung pipilitin nyo, ipupus nyo. No. Ang panalangin natin, makot ng talagang piso niya. At yun lang ang magiging dahilan para magkaroon ng pagbabago. Alam nyo, kailan kayo dumating sun talagang babang-baba na kayo, yun talagang ayaw nyo na. Yun ang kailangan gawin natin.
Brokenness. I bought a book, Brokenness. 180 pesos lang. Pero grabe ang ibinigay ng mga tao na nag-aral sa Lord na ipinapasa naman niya ngayon. So, JCCM Tondo, I am so proud of you. Kaya ako'y nandoon sa likod kanina. When I see people whom I really do not know, that's a sign that you are growing. No? That's a sign that you are growing. Siguro sabi ng Lord sa akin, kita mo, kung hindi ka umalis dyan, hindi lalago ang church. Ako ang hadlang sa inyong paglago. Kaya nung umalis ako, dumating si Pastor Ben. Kaya ako kayo, pagpe-pray ko ng matindi. There are many pastors who are not delivering the goods. When was the last time you thanked and you greeted and you congratulated the workers, Pastor Ben, Sister Mayet, and the primary for a job well done? Amen? Huwag nyo nang palakpakan. Bigyan na lang nyo ng love gift. Mga 10,000. Amen? Ako, I have a reward for him because I reward people who really produce, right now, the Lord is telling me to give Pastor Ben $100. Kaya lang, naipaluwal ko, naubos eh. Susunod na lang, pagbalik ko na lang. At least, sana maunawaan ninyo ko, I am meek and humble, di ba? Why? Because I reward. Because God rewarded me so much. Lahat ng suot ko ngayon, it is the reward of the Lord. I never bought a single item. I am a picture, sabi ko sa miss ko, meek ba ako? Kung ang ikaw, ang batayan ng meekness, wala nang meek, sabi ng misis ko. Ang tingin ko nga, mayabang ako eh. Di ba? Sabi ng Lord, no. You're meek. Why? Because you are yielded. Walang mahalaga sa iyo. Kung hindi, ma-equip mo, lumago ang mga leaders eh. I will spend a lot of money just to let them know that I am interested sa kanilang paglago. Can you imagine that? Kung ikaw ang Diyos, sino ang bubuksan mo ng pintuan sa langit? Di ba yung mga yielded? And ako, I continue to study because I know I can contribute. Amen? Hallelujah. Tayong lahat po ay yubuko at manalangin.